Hello, magandang hapon mga lalabs, mga boys. Ay, umaga pa pala. At Eid Mubarak sa lahat ng mga kapwa ko Muslim sa kahit saan mang panig ng mundo. At pag-uusapan po natin mga lalabs, mga bayots, na si Bongbong Marcos ay magbibinta ng ari-arian para sa oil supply. Ito yung ulat. Ayon dito sa historiador eksklusibo. BBM admin planong magbibinta ng ari-arian para makabili ng oil supply. Wow! Kung si dating Pangulong Duterte na nagkaroon ng coronavirus sa loob ng 2 taon, na hindi nga halos nagbinta ng ari-arian. Doon niya kinuha, pinagana niya yung ginawa niyang legal ang Pogo para doon makakuha ng maraming mga buwis para may pantustos at sa kung saan-saan pa. Tapos ngayon si Bongbong Marcos, ito lang ang kanyang problema. Madali naman yun. Makipag-usap siya sa China o kung saan pa man. Ang kaso, hindi siya pagbibigyan. Tingnan mo ngayon yung si Bolkia, yung sa Brunei. Nag-offer sa mga karatig bansa ng langis pero Bongbong Marcos ekes. Ayan na nga ang problema. Akala ba natin bawat biyahe ni BBM papagtibayin ang mga relasyon, lalo na sa mga membro ng ASEAN countries. Anong nangyari? Ito ngayon, magbibinta si Bongbong Marcos ng ari-arian para pambili ng oil supply. Pinabibilisan na ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang pagbibinta ng ilang prime government assets upang matiyak ang sapat na supply ng langis sa gitna ng tumataas na presyo nito sa panindigang merkado. Diyos ko, uubusin ni Bongbong Marcos, saan na yung mga mali-malitang pera? Mahigit 6 trillions ang budget ngayong taon na to. Nasaan Bongbong Marcos? Bakit kailangan mong magbinta ng ari-arian na naman ng mga Pilipino? Nina, ang laki-laki nga ng budget mo ngayong taon na to at nung nakaraang taon. Wala kang major infrastructure projects. Wala lahat. Tapos, utang ka ng utang. Tapos ngayon, magbibinta ka na naman. Saan na yung pira na pinagbibilhan mo? Yung pinagbintahan niya ng ng oil na reserve, yung sa gold. Di ba? Bakit wala? Bakit magbibinta? Saan ang mga pira sa Maharlika Funds? Saan na yung pira ng Maharlika Funds? Gayon ang gamitin mo. Bakit kailangan magbinta ng ari-arian? So, ayon dito, yung target nila na ibinta ngayong taon ay yung Atrium of Makati Mile Long Complex at bahagi ng Food Terminal Incorporated o yung FTI sa Taguig. We are targeting, yun nga sabi niya dito, mile yun. Ayon kay Finance Secretary Michael Peter Alejandro. Samantala, sinabi ni Department of Finance Secretary Frederick Go na ang kikitain sa privatization ay gagamitin upang makabili ng karagdagang supply ng langis. Ito yun mga lalabs, mga bayots. Kunwari, si Bongbong Marcos ngayon magbinta ng ari-arian ng gobyerno pero siya ang bibili niya. Ipapangalan niya yan sa ibang tao kagaya ng ginawa ng kanyang ama noon, na lahat ng mga ari-arian ni Marcos Sr. ay pinapangalan sa kanyang mga cronies. Ito yun. Ginigisa ngayon ni Bongbong Marcos ang mga Pilipino sa sariling mantika, parang karning baboy. Nakakalungkot. Nakakala natin, kaya natin siya binoto noong 2022, nakakala natin magaling si Bongbong Marcos. Akala natin patutunayan ni Bongbong Marcos na hindi talaga magnanakaw ang kanyang pamilya. Akala natin patutunayan ni Bongbong Marcos na yung bagong Pilipinas niya ay para sa pagbabago at hindi tayo ilulubog
sa kahirapan. Yun pala, naku po, iniloblob na nga tayo sa kahirapan, dinidiin pa ni Bongbong Marcos. Lahat na lang. Ninanakaw ni Bongbong Marcos ang pera. Hindi nga niya binalik yung 60 to 80 billion ba yun ng pera ng PhilHealth. Sabi ni Ralph Ricto, na pinapasuli yun, di ba, ng Korte Suprema. Walang sinuli, walang balita. So ito ngayon, gagamitin na naman nila ngayon itong giyera dito sa Middle East, pagtaas ng langis para makakuha sila ng dagdag pera at makukuha ni Bongbong Marcos ang mga ari-arian na mamay-ari ng taong bayan. So tinatayang aabot daw sa 193.7 billion ang maaaring makalap mula sa pagbibenta ng mga idle government assets. Ulitin ko, ilang billion ang Maharlika Fund na yun? Di ba? 500. O bakit hindi yun ang gamitin? Bakit kailangan magbenta? Kung 193 billion lang naman pala ang kikitain ng mga assets na yun. Si Bongbong Marcos ang may-ari nito. Ipapangalan sa Kronis. Huwag na tayo niyang lokohin. Sabihin mo na lang kasi, BBM, na gusto mo yung mga government assets, yung mga ari-arian ng taong bayan. Nakawin mo na lang ng diretso. Hindi yung nanakawin mo yung pera ng sambayan ng Pilipino at kunwari magbinta ka tapos bibilihin mo lang naman at ipapangalan sa ibang tao gamit para sabihin mo yung bala niya dito is para sa langis. Ganito ka-weak si BBM. Agad-agad magbinta. Na kung tutuusin, may maraming pera ang Pilipinas, ang mga Pilipino. Di kailangan magbinta. Nasa kanila, Nakapagbigay nga kayo ng mali-malita millions of pesos sa mga kapwa ng mga kasabwat ninyo dyan na mga politikong kawatan. So, sa kabila daw nito, tiniyak ng Pangulo na may sapat pang stockpile ang bansa na aabot sa 50 hanggang 16 na araw, 60 days daw. Habang patuloy ang pakikipag-usap sa ibang bansa para sa dagdag na supply ng petrolyo. Dito lang, wala kang concrete nga na solusyon para sa mga motorista. Ninanakaw pa. Hindi lahat na nabibigyan ng ayuda. Tapos ngayon, hito kang magbinta ka na naman ng ari-arian ng gobyerno. Ng daming pera na nasa kamay mo ngayon. Napakasugapa mo, Bongbong Marcos. Kaya ka kinakarma eh. Isang ubo ka na lang, mamamatay ka na. At sana matuluyan ka na, Sana nga uubuhin ka at matutuluyan ka na. Wala kang kwentang tao na ibinoto namin. Animal ka. Gago ka.